tayo. Salamat, Panginoon, sa buong araw na ito na kami iyong ginabayan. Salamat hanggang ngayon kami buhay. Amen. Salamat sa lakas, salamat sa provision. Salamat po sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, pagpapalang material na kung saan nagsusustain sa amin para po lalo kami lumakas, lalo kami tumibay at lalo namin maganap ang iyong kalooban sa aming buhay. Holy Spirit, sa gabing ito, we pray that you will take over from this moment on till the end of this Bible study. We just pray, Lord God, na kayo po ang mangusap, kayo panguna. Be with us, O Lord. We give you praise and we give you honor. At sa mga oras na ito, amin kang pinupuri, amin kang pinapasalamatan, at amin kang tinatanghal at tinataas aming kalagitnaan. Mga kapatid, napapunta pa lamang dito, ingatan niyo po sila, dali niyo po sila ligtas sa patiwasay. At ang dalangin namin, patuloy na palakasin ang aming spiritual na pamumuhay. Naniniwala kami, pag kami spiritually strong, ano man ang dumating, ano man namin kakaharapin, we can overcome. Yes, By the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus and to the glory of the Father. Salamat muli. Aming kang pinapasalamatan sa gabing ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Ang pamagat niya ay a servant with a cutting edge. Servant with a cutting edge. Ang ating pong verse ay matagpuan po sa Mga Ngaral, Kapitulo 10, versikulo 10. Mga Ngaral, Kapitulo 10, versikulo 10. At kung matagpuan niyo po yan mula sa awit, kawikaan, Mga Ngaral. A servant with a cutting edge. Okay, a servant with a cutting edge. Mga Ngaral, 10. With a cutting edge. Okay, Mga Ngaral, 10. Pag nandiyan na, pagkasabing amen. Amen. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Sabi yan ng Bible. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Ulitin ko. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Okay? Simulan po natin ang ating diskusyon. Ganito po yan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang angking talino. Amen. Lahat tayo ay may kanyang angking talento. Amen. May talino ka, may talento ka na ibinigay ang Diyos sa iyo. Amen. Mayroon ding talento binigay sa akin. Gusto mo sabihin sa inyo, sa Ambassadors for Christ, iba-iba ang ating talino at talento. Amen. Agree, Shirley? Si Shirley, meron siyang ibang talento na hindi nawala kay Elmer. Amen. Amen. Si Elmer naman, meron naman siyang talento na wala kay Rhea. Amen. Hindi ko ho taglay lahat ng talino at saka talento. Maniwala ho kayo, nakikiusap ako. Amen. Kaya pala, isinama dahil pagdating sa pagluto, wala talaga akong talento dyan. Pwede ko kayong lutuan ng itlog. Itlog na sunog, itlog na hilaw, marami yan. Pero si Elmer, meron siyang ganon. Again? Kaya pala nilagay ka dyan sa Ambassadors for Christ kasi gusto ng Diyos pagsamasamahin ang ating talino, pagsamasamahin ang ating talento para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Nakuha ba natin? Amen. Kaso ganito, ang talino at saka talento ay dapat pala hinahasa. Amen. Upang pag tayo gumawa, matalas. Kaya sabi, ang palakol pag hindi hinahasa ay napupurol. Tanong, ang talento mo ba ay hinahasa mo palagi? Yan lang. Okay? Dapat, kasi ganito ho, Joy, pag ang palakol mo mapurol, pag nagputol ka ng kahoy, mas maraming lakas ang kailangan mo. Amen. Kasi kailangan mo lakasan kasi mapurol ang iyong palakol. Maraming lakas ang nasasayang. Pero pag ang iyong palakol ay matalas, kahit na hindi masyadong malakas, malalim ang baon. Amen. Nagkakanawan tayo. Amen. Kailangan hasain ang talento. Para para tumalas ito. Amen. Sa tuwing ikaw ay magministeryo, ano mangyayari? Matalas. Yes.
Hindi masyadong magastos sa lakas, hindi masyadong magastos sa panahon, at hindi masyadong magastos sa resources. Amen. Parang ganito, bigyan ko example, si Elmer, maganda ito. Nagkabit kayo ng tiles. Ang problema, dahil hindi hinusayan, bumukol. Ipipresent nila sa akin, Sir, ito na yung tiles nyo. Eh, magaling ako sa tiles. Pagtingin ko, ano ito, Brad? Ba't may bukol ito? Hindi mo pwedeng pa-aprobahan sa akin yan. Hindi ko sasignan yan. Anong gagawin, Elmer? Shirley, bakbakin. Gastos. Ang pinakamahirap, yung gagastos ka uli. Sayang ang effort. Sayang ang materyales. Ano ba? Sayang ang pera. Paulitin eh. At hindi mo na pwede ikabit yan kasi basag na yan. Amen. Nakuha ba? Amen. Kaya pag ang talento ay hindi hinahasa. Ito ay pumupurol. So kailangan mo ng malakas na hataw, kailangan mo ng malakas na talagang effort para bumaon siya. Pero pag matalas ito, kahit hindi masyadong malakas, antindi na ron, mabilis mong maputol ang kahoy dahil matalas ang iyong anakol. Nagkakanaman po ba tayo? Amen. Pagkatanong ang katabi mo, ang talento mo ba at talino ay hinahasa mo? Talino kayo na. Okay? Kaya mapurol. Kaya mapurol. Sino sa inyong mga graduate dito? Kung graduate kayo ng computer science, dapat hinahasa nyo ang inyong talino. Dapat nagpo-program kayo. Right. Tama? Nagpo-program kayo dapat. Ang ginagawa niya, church program eh. Dapat yung program, bakit? Hinahasa mo. Now, kung gusto mong matuto ng English, magbasa ka ng English na Bible. Ganun ang pagkahasa. Magbasa ka ng... Gusto nyo matuto pala mag-English? Manood ka ng mga palabas na English. Yes. Pinapanood mo palagi. Ako ito. Mahal kita. Mahal ko kayo. Okay. Tapos gusto mo mag-English. Pinapapurol mo. Kaya pagdating na sa English, ano nangyari? Sabihin mo, my English will only expire for 5 minutes. After 5 minutes, I'll die. Yan lang alam mo. Asahin mo. Pagkakausap mo yung mga tao, hasain mo. Marami tayong talento. Hindi lang natin inasa, kaya pumupurol. Amen. Sa pagkanta, ako po'y dati sintonado. Hindi kayo makapaniwala. Yes, hindi. Sintonado mo. Pagdating mo sa mataas na nota, Shirley, pumipiyok na ako. At talagang, sa sobrang inis ko, sinusuntok ko pang ulo ko. Bakit hindi ko maabot yung mataas na nota? Kasi wala pa ako sa Lord noon. Pero nung ako po, di ko makalimutan unang salang ko. Kapo-born again ko pa lang. Ang sabi sa akin, may boses ka. Sabi ko, hindi naman. Sabi, kumanta ka. Marunong ako mag-gitara. Kasi ako yung video okay ng manual video okay ng mga manginginom eh. Ang kinanta ko, Brother Elmer, ay Diyos ay pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, naka-QFC ako. Mantakin mo pagdating ko ron sa entablado, nailagay ko sa D. Ang taas! Sabi ko, unang kanta ko pa naman ito. Mapapahiya ako. Diyos ko, tulungan mo ako. Alam ko, di ko talaga maabot. By the grace of God eh. Naabot ko. Amen. Pero yung itsura ko, talagang parang mamamatay. Kasi mula nung araw na nakita ko, pwedeng ihasain ang talento. Amen. Yung hindi mo magagawa, magagawa mo. Kaya pag kumanta ko, less effort na ngayon. Bakit? Kasi hinahasa. Pati ang pagsasalita, hinahasa. Amen. Ako po ay pinakamahiyain na tao. Di rin halata, di ba? Kasi nga, before, mahihayin talaga ako. Wala akong lakas ng loob. Ang harap ko sa itong kasi mga tao, ang salita ko talagang simple lang. Maraming magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat. Pero nung tumagal, hinahasa ko ng hinahasa. Hindi ako nahiya. Ang problema naman pag siya itong hasa ka na, ang hirap naman umistop. Pero mas mainam yung marami ka nasasabi at mahirap umistop kaysa naman ang bilis mong umistop. Yes. And every word na release mo, nagkakabuhay ng espiritu. Amen. Amen. Bakit sabi sa katabi mo, tasang ka ng kamay, pagkatapik sabi mo sa kanya, hasain mo ang talento mo. Hasain mo. Ang talento, ang talino.
Aba, magbasa-basa rin kayo ng history. Magbasa-basa rin ng iba. Wala na lang. Araw-araw na ginawa ng Diyos, yun na lang trabaho mo, pinagkakabalaan mo. Pag break time, magbasa na ng Book of Kings. Na English. Pastor, di ko maintindihan kasi nga hinahasa mo pa eh. Nandiyan ba kayo? Amen. Aba, Delis, magbasa-basa rin ng mga Chronicles. Magbasa-basa rin ng Book of Numbers. Hindi na lang napagbasa, sa Psalms lang ako. Okay, puro Psalms na lang, puro Psalms. Naroon din sa Numbers. Naroon din sa Deuteronomy. Hasain. At sa paghahasa, hindi siya madali. Kasi, ano mo talaga, ikakaskas mo, tama? Amen. Ayaw natin humarap kasi ng challenge. If you want to become a servant with a cutting edge, then sharpen your talent, sharpen your mind. Maliwanag po ba tayo? Amen. Nang ano nagagawa ng taong mayroong cutting edge? Si Pedro, nung si Kristo ay hinuli na, ipinagtatwa niya, o kanyang ipinagkanulo, o kanyang itinanggi. Ilang beses? Oo. Takot si Pedro, ayaw niyang panindigan si Lord. Pero kita mo nung si Pedro ay hinasa na niya sa tulong ng banal na Espiritu ang kanyang talento, ang kanyang talino, at ang kanyang kakayahan. Ano nangyari? Tingnan po natin sa Gawa 2:37. Gawa 2:37. Tingnan niyo ito. Pag nariyan na po kayo, pagkasabing Amen. Okay? Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? When Peter this time preached the word, what happened? Kita mo ni Riz, ang servant with the cutting edge, ano nangyari? Parang hiniwa surely ang mga puso ng mga Israelita. Nagkakanuman ba tayo rito? If you are a servant with a cutting edge, ano mangyayari? Every time you preach the word, it will cut the heart of the listeners. Yes. May dating, Brad, may dating. Hindi lang yung dumaan. Talagang humiwa sa puso. Ang sabi nila na parang hiniwang kanilang puso. Mga kapatid, ano pong aming dapat gawin? Ano pong ibig sabihin? Okay? Dito gusto ko pa makita natin, ang mga tao pala ni Riz, pag narinig ka, you're a servant with a cutting edge, Raya, ano mangyayari? Ang mga tao hindi lamang ma-inspire. Yes. Kasi meron mga message na inspire lang eh. Ano po ang mangyayari? Sila po, ang mga tao po, ay ano mangyayari? Pag ang iyong message ay with a cutting edge, ano mangyayari dyan? Hindi lang sila ma-inspire, they will be lead into a decision. Amen. Amen. Iba yung na-inspire, ang ganda ng message. Pero iba naman yung na-inspire at siya magsabi, gusto ko nang lumapit sa Panginoon, gusto ko nang tapusin ito. Yes. If you are a servant with a cutting edge, ano mangyayari? Yung mga tao hindi lang ma-inspire, malilid sila sa paggawa ng decision. Ang klaseng decision, matransform ang kanilang buhay. Amen. Amen. Kailan nakukuha yan? Pag binaig mo, pag hinasa mo, ang alin? Ang iyong palakol. Nagkakaroon ba tayo? Amen. So malilid sila. That causes them to respond to transformation. That's right. Hindi lang sila ma-excite. Hindi lang sila ma-inspired. Kundi magsasabi sila, Lord, naintindihan ko ang iyong pinapabot sa akin. Ibig kong magsisi at ibig ko na maglingkod sa iyo. Di ba masarap mag-minister ng ganyan? Amen. Pagkasabi mo sa katabi mo, dapat you're a servant with a cutting edge. Ngayon lang marinig siguro ito mga getong term, prophetic apostolic ito. Na ibig sabihin, pag tumagpas ka, halimbawa itong taong ito ay mayroong kahinaan pagdating sa lustful thoughts, pag tinagpas mo, in the name of Jesus, putol! Amen. Amen. Malapit ha? Okay. Okay. Tapos, pag mayroon kang sasabihan ng salita ng Panginoon, ano nangyayari? Talagang nararamdaman niya ang Espiritu ng Diyos. Bakit? You are a minister with a cutting edge. Yes. Tama ba naman mo? Okay? And then, ano ba mangyayari? Pag ganito na ang mga tao natin sa church, mga servant with a cutting edge, ma-avoid na ang counseling. Yes. Salamat sa Diyos at sa AFC, walang counseling gaano. Praise God. Kasi pag walang counseling gaano, anong ibig sabihin niya, Brad?
Okay, walang problema. Amen. Pero kung araw-araw, kita nyo, by the grace of God, ano mangyayari? Si pastor kung saan saan nakarating, sa Amen. Cavite, sa Makati, kung saan, dali ng Panginoon. Bakit? Kaya, kasi wala akong counseling. Amen. Amen. Hindi yung alis na sana ako, hindi naman ako makakaalis kung nandiyan ka. Pastor, gusto ko magpa-counsel. Sige, cancel. Counsel dito, cancel doon. Ano ang nangyari? Kasi kailangan ko pang i-minister, tutupa ko. Tapos ang problema lang pala, ano bang bibilhin kong rep? 5 feet or 8 feet? Mga kapatid, ma-avoid ang counseling. Amen. Amen. So, we require, kasi ang counseling, it requires a lot of time. Amen. Kasi hindi mo ano meron sa akin tumatawag, nagpapa-counsel sa kanilang buhay may asawa. Tumawag sa akin ng alas 8 ng gabi, natapos kami alas 2 ng madaling araw. Sunog na ang utak ko sa cellphone. Grabe. Hindi niya lang alam, habang siya nagsalita, hikap na ako ng hikap at parang gusto ko na talaga matulog. Mayroon naman nagpapa-counsel sa akin, tatawag sa telepono. Ang problema, 2 taon na, ganun pa rin. Sabi ko, pag ganito ng ganito, counseling, ano mangyayari? My goodness, mapabilis ang buhay ng pastor. Pero if you are a servant with a cutting edge, ano mangyayari, Johnny? Hasain mo palagi ang iyong weapon sa Panginoon. Para pag mayroong mga last photos, pag mayroong mga pangit sa buhay, mga gawa ng demonyo, you can cut it right away. Amen. Amen. Hindi yung cut ka ng cut, bakit hindi maputol-putol? Purol! Amen. Amen. Kaya yung poverty na yan, nandyan. If you're a servant with a cutting edge, ano mangyayari? Poverty, I cut you in the name of Jesus. Bang! Putol agad. Hindi ngayon. Bakit tumatalbog lang? Di ba magpurol? Tumatalbog lang. Amen. Pagkatanong yung katabi mo, alam niya yan eh. Tumatalbog lang, di ba? Tumatalbog lang. Pag purol ang ano mo, tumatalbog. Pero pag yan ay matalas, ganun yung talong, ganun mo lang yung talong. Pag matalas ang kutsilyo mo, kita mo, putol agad eh. Pero pag hindi, tumatalbog lang eh. Nakuha niyo ba to? Amen. Kailangan hasain niyo palagi ang gifts ninyo sa Panginoon. Amen. Kung mayroong gift sa inyo na magpa-prophesy kayo. Kung mayroong gift sa inyo na talaga magpapagaling, gawin ninyo. Pag may magturo, gawin ninyo. Amen. Amen. Hasain. Amen. Naalala niyo yung preaching ko na nakarang Thursday, about grace? In-extend ko lang yung territory. Hindi ako tumitigil hanggang Bebris lang. Sabi nito Makati, in-extend ko, ba pumwede? In-extend ko sa Cavite, pumwede. Yes, praise God. I-extend natin sa Alabang, pumwede rin. Amen. Ano ibig sabihin? Sige lang, extend na extend. Amen. By the grace of God, nakikita mo yung grace mo kung hanggang saan. And every time you minister, you're a minister with a cutting edge. Ano mangyayari? People are changed. Yes. People are revived. Amen. Kanina, talagang ang matanda, 73 years old. Wala din. Pag sabi ko, God loves you. God wants to deliver you. Hallelujah. 73 years old. Bakit? Because sabi niya, bakit iba? Iba ka. Bakit iba ka sa lahat na nakilala ko iba? Anong kaibahan namin? Baka ito lang. Hindi iba. sabi ko, alam ko na. Because we minister to people with a cutting edge. Amen. Kapatid, Praise pag-encourage. God. The Lord. Si Brother Elmer, kung darating ang panahon, siya naman ililid ng Panginoon. Pag ito nag-minister with a cutting edge, ano mangyayari? Lahat ng sumpa, lahat ng mga kahinaan ng mga tao mo mapuputol. At sila Amen. magbabago rin. Amen. Nagkakaroon ba tayo rito? Yes. Now, listen carefully. To avoid counseling. Kasi napakarami ito napakaraming oras ang kakainin. Anong mangyayari? Kakain ito ng mga resources. Anong result? Pag tayo po ay a servant with a cutting edge, anong mangyayari ni Riz? Una, mayroong growth. Amen. Amen. Lalago ka mabilis. Bakit? Napakatalas. Amen. Kaya kahit anong iharang sa inyo sa tanas, napakadali mo maputol. Bakit? Napakatalas ng iyong weapon. Amen. Are you there? Amen. Kaya pag alam mo ito, bitang niya sa tanas to, bakit mo nalaman? Ang talas ang discernment mo. Amen. Mayroong lalapit sa'yo, ngingiti-ngiti. Brad, gusto kong maki-partner sa'yo. Discern agad! Matalas ang discernment mo! Ay, galing ka kay Satanas, di pwede. Nagawa? Amen. Mayroong lalapit sa akin minsan, talagang ang amo. Don't you know that Satan can turn himself into an angel of light? Yes. Pero pag matalas ang discernment mo, hallelujah! Malapit pa lang siya, naamoy mo na. Naku! Masama ang dala nito. Nagets?
Amen. Dapat matalas. Palagi matalas. Ano mangyayari? Merong growth. What else? When you minister, ano mangyayari? Ang mga tao ay nabibuild up. Amen. Ano ba ibig sabihin pa sa na-build up? Hindi lamang sila excited, hindi lamang sila na-expire. Ang na-build up kasi sa message ganito, magaling mabuti. Narinig nyo siya ngayon, pag na-inspire ka lang, narinig mo siya ngayon, pag tulog mo mamaya, pag gising mo sa bukas, wala na. Pero yung na-build up ganito, narinig mo siya ngayon, pag gising mo bukas, build up ka pa rin. Amen. Amen. Yun ang minister with a cutting edge. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. So mabibuild up ka, at ang mangyayari, anong mangyayari? Then, yung mga Kristiyano na yan, hindi lamang sila na-inspire, but they are built up by the power of the Holy Spirit. Why? Amen. Because yung nagbi-minister ay a minister with a cutting edge. Hallelujah. So ano mangyayari? Pag ang tao na-inspired lang, what will happen next? It will expire. Amen. Okay? It will expire. Bakit? Kasi nga, na-inspire lang sila. At makita natin, pero pag ang Kristiyano ay na-build up, ano mangyayari? Pag ang Kristiyano na-build up, they are always inspired every day. Yes. Yes. Pagkatasan ka na kamay, pagkasabi mo, huwag ka lang ma-inspire. Walang ma-inspire. Dapat ma-build up ka. Dapat mag-build up ka. Anong klaseng ministry ang pwede mag-build up sa iyong spiritual life? A minister with a cutting edge. Amen. Dapat you're a servant with a cutting edge. Kumusta ang iyong espada? Di ba we have the sword of the Spirit? Yes. Kumusta ang espada mo? Matalas ba o mapurol? Purol. Sa likod, kumusta dyan? Matalas o mapurol? Matalas. Ano? Kumalas? Matalas. Ikala ko kumalas. Okay? So dapat matalas. Bakit? Kasi pag matalas ka, kaya mong putulin lahat ng gawa ng kalaban sa iyo. Amen. Kahit gusto ng Amen. kalaban, talihan ka. Pero pag matalas ang iyong kutsilyo, matalas ang iyong espada, siyang ganun lang, putol agad. Amen. Amen. Lalagutin mo lang na parang sinulid yan. Amen. Nandiyan ba kayo? Yes. Kaya kailangan ng AFC must be a minister or ministers with a cutting edge. Amen. Sabi ni Brother Elmer sa Master Mercy, nagsimula na kami, pwede pala. Hindi kung pwede sa kanila, pwede rin sa inyo. Amen. At guys, kung sabihin, kami din nagsimula na rin. Yes. Praise the Lord. Oo ha? Kasi kailangan eh. Nami-breakthrough mo eh. Amen. Andyan yung lalakad ako, bibili ko na lang tinapay sa'yo ko, yum yum yum. Pero hindi, yak yak yak. Nalagay ko doon. Meron na rin dito paano. Amen. Kailangan lang, matalas ka talaga. Mga kapatid ko, gito. Ang sabi ng Bible, panghuli, mabilis ako ha. Panghuli, dito, sa Ephesians 3:10, ang sabi, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, may pakilala ngayon sa mga pinuno at sa mga makapangyarihan ng sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Bakit kailangan nating magiging servant with a cutting edge? Why? Because ang gagamitin ng Lord para i-reveal ang kanyang kagandahang loob, i-reveal ang kanyang kapangyarihan sa mundo nito, ay ang church. Amen. Kapag ang Amen. church, Brother Elmer, mapurol, walang mangyayari. Pero pag ang church ay matalas, hallelujah. Amen. Tayo ang gagamitin ng Lord eh. Amen. Yes. Ang sabi ko, tayo ang gagamitin ng Lord. Yes. Kailangan matalas ka. Sa Amen. discernment, matalas ka. Sa pananampalataya, matalas ka. Sa pagmamahal, matalas ka. Lahat Amen. matalas. Amen. Walang puwang ang demonyo sa'yo. Amen. Gusto niya ba yun? Amen. Yung walang puwang ang diablo sa'yo, lalapit pa lang ang diablo, sabihin niya, ba't kay Elmer, ang talas ng sword niya. Amen. Masasaktan lang tayo dyan. Doon tayo sa kabila. Walang katalas-talas, walang katalim-talim. Amen. Amen. Diba? Pero pag matalas ka, ano sabi sa Bible? And the devil left him. Amen. Gusto ko yung pagsabi, Ambassadors for Christ, na-allergic sila. Amen. Ang sabi ko, mga allergic sila. Amen. Ba't ako dyan? Ang tatalas niyan. Baka masugatan lang tayo dyan. Nagkakanuhan ba tayo? Amen. Why? Because the Lord will going to use the church in the last days. Yes. Amen. Amen. If we are that church, ang prayer ko, sabi ko sa Bible, sabi ng Lord, in the last days, I will pour out my spirit into all flesh. Sa last days, ipo-pour out ang Holy Spirit. There will be a great outpouring of God's anointing. Ang prayer ko,
Gusto ko magtapat sa inyong prayer ko, Lord, huwag niyo pong kalimutan na buhusan ng iyong anointing ang Ambassadors for Christ. Amen. Why? Kasi kailangan pag nabuhusan tayo ng anointing ng Panginoon, tumatalas ang ating mga espada, tumatalas tayo, ang ating palakol ay pinapatalas ng Panginoon ng husto para pag ating inihataw sa lahat ng gawa ng kalaban, putol agad. Amen. Dapat wala ng bandage ang Kristiyano. Yes. Amen. Pag siya ay mayroong cutting edge, Amen. Kaganuhan? Amen. yung mga matagal nating kahinaan, alam ko may kanya-kanyang kahinaan, meron kayong matagal na kahinaan, kung ano man yan, pag ikaw ay sa servant with a cutting edge, madali mo maputol yan. Amen. Hindi na kayo maghihintay pa ng panahon, hindi na magsabing, panahon na lamang siguro ng Panginoon. Ngayon na yun. Yes. Kasi Amen. narinig, ganito eh. The moment you hear the word of God, and the one who minister to you is a minister with a cutting edge, you can use that tool to cut off the work of the devil in your life. Amen. Pag Amen. mahina ka sa utak mo, marami yung utak mo, pwede mo na maputol ngayon yan. Pag mahina ka sa ugali, mayroon ka sa ugali na masama, pwede na maputol ngayon yan. Bakit? Amen, amen. The Lord minister to you with a cutting edge. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Tingin sa akin, pag matalas ang palakol mo, hindi masyadong mag-exert ka ng effort. That's right. Bakit? Putol agad. Pero pag mapurol ang palakol mo, napakadaming effort ang nasasayang, napakadaming resources kasi siyempre ang tagal mo, so kailangan mo maraming merienda, gastos ka. Di pa rin maputol. Bakit? Napaka-purol. Nawa? Amen. Amen. Tumalas na kayo, ha? Amen. Nakapagsimula kayo eh. By the grace of By the God. grace of God, tumalas na. Amen. Kailangan Amen. ng church matalas. Amen. Sa lahat ng Amen. aspeto. Yes. Nako, matawa na rin. Wah, kailangan maintindihan nyo to, ha? At kahit yung healing mo, dapat matalas na rin. Amen. When you pray for somebody for healing, wag na kayo yung tipong ano, gagaling ko yan. Ano pala? Wag na. Amen. Once na yun ang inilayhan sa iyong kamay, maniwala ka lang sa puso mo, nagagaling ito. Amen. Tuturo ko sa inyo yung gabi ito. I-pray natin si Neris mo yan. Ganito yan. When I pray for healing, I believe 100% in my heart Amen. that God will heal this person. Amen. Yes. As you lay your hands to Him, nasa Bible naman yan. And they will lay hands on the sick and the sick will recover. Amen. I believe in that. Paano mahasa yung gift of healing mo? Huwag kang matakot mag-pray. Sa Amen, tanga, may amen. sakit. Amen. Naman kayo kasi paglapit pa lang, ano sakit eh, may bukol daw. Pray kita ha. Lord, siya na gumaling siya. Huwag ganun. Kailangan ganito. When you lay hands, confident ka, kanino? Sa Lord. Kasi hindi naman ikaw, yan Diyos naman eh. Amen. So when I lay hands to you, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be healed, you will be saved from that sickness. In the name of Jesus, I declare healing in the name of Jesus Christ. I-sharp ka na. Isa-sharpen mo yan. Hindi naman sa lahat ng mga pinagpipray ko gumaling agad. Mayroon ako pinagpipray ang tagal, tumagal din. Bakit? Kasi yung tao ayaw rin makipag-cooperate. Kahit anong prayer ko, pag ayaw mo mag-cooperate, di dadalo yung blessing, di dadalo yung healing. Pero, nahahasa yung aking faith, dadagdagan ko uli. Suluhod ako, Lord, ba't hindi siya gumaling? Panginoon, dagdagan niyo pa aking pananampalataya, magkita kami uli. Wala pa rin. Luhod uli, Lord. Ngayon, diniscern ko dahil tumalas na yung aking dahil kahahasa ko, nalaman ko, sabi ni Lord, kasi yung pinagpipray mo, wala rin pananampalataya. Ay, kaya pala, manampalataya ka ha? Ready? Okay, nanampalataya. Pag ganun ko ka lang, in the name of Jesus, I declare healing. Bang! Ano nangyari? Pastor, parang may dumaloy sa akin na mainit, na parang bang nawala, gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang pala. Hallelujah. Because hinasa ko ng hinasa, nalaman ko, siya palang walang pananampalataya ako meron. Amen. That's right. Amen. Pero kang matakot. O, demonyo, mayroon diablo. O, pupuntahan mo. Pagpasok mo pa lang, lumulutang daw sa angin. Ha? Lumulutang sa angin, tsaka lumuluwa yung mata. Tutuloy ko pa ba yan? You are a servant with a cutting edge. Puntahan mo. Amen. Pagpasok mo pa lang, nasaan siya? Andun sa pisami. Ha? Okay? Yan ang ganun. Eh, ikaw pala, pagpasok, ay, lumulutang. Wala. Saan siya?
Ayun, no? Okay, wag ganun. Pasok. Okay, pagpasok mo, saan siya? Ayun, oh, anong ginagawa mo dyan? Baba. In Jesus' name, baba. Ayoko. Baba. Yan ang may cutting edge. Amen. Amen. Kapatid, maraming Kristiyano nabubuhay ng walang kapangyarihan, pero punong-puno naman talaga ng kapangyarihan. Amen. Ulitin ko. Nag-aasta na walang kapangyarihan, pero punong-puno naman talaga ng kapangyarihan. Bakit? Nariyan sa iyo ang Panginoong Hesukristo. At Amen. lahat Amen. ng bagay ay posible sa Kanya. Magagawa mo lahat, hindi mo lang ginagamit. Bakit? Hindi mo hinahasa. That's right. That's right. Tama? Hindi mo hinahasa. O, ito. Ang sabi sa Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sino may-ari ng lahat ng bagay? Ang lahat ng buong sanlibutan ay sa Diyos at lahat ng roon ay pawang kay Yahweh. Yes. Ano tayo ng Diyos? Anak. Oh, so anong meron ng Ama, atin din. Amen. Therefore, napakayaman mo talaga. Amen. Eh, ang problema lang, maraming Kristiyano pulubing mayaman. Utang pulubi, pero mayaman naman talaga. Amen. That's right. Nakuha ba? Amen. Hasain mo na naman ang cutting edge mo. Ako ay anak ng Diyos, isusupply ng Diyos pa ang kailangan ko. Simula sa araw na to, ako ngayon ay magre-rejoice, ako ngayon ay magse-celebrate sa kanyang riches dahil ako ay anak ng Diyos. Amen. Nakuha ba natin ito? Amen. Kailangan mong hasain para tumalas. At pagka merong gawa ang kalaban, ipampuputol mo sa kalaban tapos agad. Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Kapatid, ang church ang gagamitin. Amen. Nasa church ba kayo? Amen. Nasa church ba kayo? Amen. Sabi sa katabi mo, ikaw ang gagamitin. Pero ang tanong, matalas ka ba? Amen. Hindi ka matalas, hasain na. Panginoon, naniniwala po ako. Naniniwala po ako, Panginoon. Naniniwala po ako. Okay? Nandyan na si worry. Putol agad. Nandyan na si fear. Putol agad. Nandyan na si sickness. Putol agad. Amen. Walang mga... May kausap pa ba ulit? Amen. Gets? Amen. A servant to the cutting edge. Amen. Amen. Kaya tayo, pag nagpipray, katakot-takot na hirap. I rebuke you. Mayroong mga nagpipray, talagang halos maputol na yung ugat eh. I rebuke you in Jesus' name, in Jesus' name. Simple lang naman yan eh. Psst, tigil. Bakit? Mapurol ka. Mapurol ka lang. Pero pag matalas ka, simple lang. I rebuke in Jesus' name. Go. Alis na kagad ang demonyo. Bakit? Tiyak masasaktan siya. Amen. Di ba may ganda yung lalapitan mo si Mercy, masasaktan ka lang yan. Huwag ka nang lumapit yan. Amen. Iniilagang ka ng Diablo. Bakit? Matalas ka. Amen. Amen. Pero pag mapurol ka, sasakay pa siya sa'yo. Bakit? Kasi, kahit nasaktan mo siya, di naman tumatalab eh. Nandiyan pa kayo? Amen. Now, saan tayo tatalas? Una, salita ng Diyos. Amen. 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 Tumalas ka sa salita ng Panginoon. Pangalawa, tumalas ka sa wisdom. Amen. Anong kaibahan ng knowledge sa wisdom? Tingin. Ang knowledge, ito lang ang pinupuno. Ang wisdom, ipinamuhay ang kanyang narinig. Amen. Amen. Ulitin ko. Ang knowledge, puro lang dito. Ang wisdom, ang kanyang narinig dito, ipinamumuhay niya. Amen. Anong meron ka lang? Knowledge o wisdom? Wisdom. Hallelujah. Pag pinamuhay mo, may wisdom ka. Amen. Pag nilagay mo lang dito para sabihin marami kang alam, knowledge lang yan. At ang knowledge, nawawala. Pag ang wisdom, iyong ini-apply, kaya sabi sa Bible, my people perish because lack of wisdom. That's right. Amen. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, I believe, gagamitin na Lord ang AFC. Amen. Gagamitin na Amen. Lord ang AFC. Amen. Kailangan ng AFC matalas. Amen. Amen. Sa word, sa prayer, matalas siya sa wisdom, matalas sa discernment, sa lahat ng aspeto matalas. Amen. Hallelujah. Breakthrough! Yes. Sino lang pwede mag-breakthrough? Ang matalas ang palakol. Amen. Ngayon, pag yung palakol mo ay sobrang purol, break lang yan, walang through. Puro ka lang break. Puro break na. Abutin mo. I hope and pray ngayong gabi, meron kayong natutunan at i-ano nyo lang palagi. Palagi nyo lang bulbulay-bulayan ito. Ecclesiastes 10, mga ngaral 10:10. At ang sabi rito, ang mabuting pagpaplano, ano sabi? Ang mahusay na plano ay
nakakatulong sa malaki sa pagkatagumpay. I want you to plan. Before, tinuro ko, huwag na magplano kasi ang Diyos nang bahala. Ngayon na may wisdom na tayo, ngayon na binigyan na tayo ng Diyos ng pagpapala, ng grasya, o magplano na. Amen. Ang sabi ko, magplano na. Amen. Okay, so anong plano mo? Kasi ang pagpaplano ay malaking tulong para sa pagkatagumpay. Simula na kayo mag-ipon, o magplano na. Anong gagawin sa ipon? Isipin nyo na lang na expenses na yan. Amen. Hindi yung pag may naipon, palagi na lang pag gawin na tulog, magkano na kayo? Magkano na kayo? Marami na kayo. Huwag ganun. Amen. Yung ipon mo, hindi na yun sa'yo. Tabi mo na yan, huwag mo na intindihin. Amen. Nagkakanawan, hindi yung paghiga. Magkano na kayo? Marami na kaya yun? Huwag ganon. Huwag ganon. Kalimutan nyo na yan. Kasi yung inipon nyo, parang gastos nyo rin yan. Amen. So, ibig sabihin, wala na. Di ba pag gumastos kayo, wala na yan? Ganon lang. Parang gumastos ka, pero para sa'yo yun. Wala yung pagkahiga. Ano? Tapos gaganong pabubuhatin pa. Ay, nako. Malaking tendency niyan. Ako, nag-ipon ako. Nilagay ko sa ibabaw. Talagang dami. Sabi ko, 20-20. Dahil pagsilip ko, kumukunti. Kaya pag nag-ipon ako, may sumusunod din. Babae, sumusunod din siya. Kasi nagulat ako, marami na siya. Bakit pagtingin ko ulit, Joy, bakit 20 na lang natira? May himala na nangyayari. Kinonfront ko yung babae, ang sabi, pambaon ng anak mo. Anyway, so di kami na problema ng baon kasi meron akong inipon. Nagkakanawan? Pero dapat hindi yung ginalaw. Kasi pinabayaan lang dapat. Pero again, nakita natin, so kung inipon, huwag buhatin ha. Marami na, huwag, kaya mo lang. Pag napuno, tsaka buhatin, tsaka i-check kasi puno na eh. Amen. Gaganawan? So wag kaya intindihin yan. Harvest na. Oo, pag nag-harvest na, uy, grabe, ang dami. Doon na kayo ngayon, ibubuhusin na, bilangin na. Ayan, okay, 5 piso, 10 piso. Okay, nakawa? Amen. Hindi yung kasimula pa lang, paghiga. Hindi na mali sa isang utak mo sa inipon. Halata ngayon lang talaga nag-ipon eh. Diba? Halata mo yung mga kaipon lang eh. Hindi na matulog, pagising pa lang kasi unconscious. Pahalata ngayon lang nag-ipon. Nagkakaget sa'yo? Amen. Asahan nyo na rin yan. Plano, palagi plano. Okay? Ganito. Sino rito ang gusto bumili ng bagong ref? O gusto mo bago ng ref? O ano ba yung wala? Pati yung pinagpaplanuhan. Yung aking TV ay may bukol pa sa likod. Gusto ko flat na yan. O magkano yung flat? Meron diyang 18,000. Simula mo na mag-ipon. Ito para sa TV, ito para sa ref, ito para sa karaoke, ito para sa ganon. O. Yan. Okay. Natin years yan. O. At kaya ganon, ito na. Isang taon na ito. Pwede na siguro. Pag tingin mo, o 12,000, 6,000 na lang kulang. Di-flat ka na. Nagets? Eh wala eh. Gusto natin one time. Ano nangyari? Wala ka na bibili pag one time. Amen. Flat lang ito mo. Walang TV. Bakit? Wala ka na bibili kasi hindi ka naman lahat pinag-iisipan. Amen. Yan. Oh. Amen. Kaya pagka excited ka na, papunta ka na doon sa ano mo. Yan, ito na. Para sa flat. Ito para sa bukol. So may allocation ka. Nandiyan kayo? Amen. Ikaw naman naman. Magtatagumpay ka. Amen. Sabi ko next year, June, nakakabili na ako. Huwag ka naman manghinayang. Sayang naman. Hindi ka manghinayang kasi para talaga doon yun. Right. Amen. 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 Hindi yung mahirap ang buhay pag mayroon ka lang. Ituturo ko sa inyo, kasi ngayon, nakaka-break na kayo sa finances, tuturo ko sa inyo, the blueprint for financial breakthrough. Amen. Amen. Blueprint for financial breakthrough. Amen. Ay, matututo kayong lahat. Okay? Amen. Ang Diyos masyadong mahabagin sa atin, masyadong gracious. Amen, Talagang binigyan amen. tayo talaga ng mga blessing. Okay? So alam mo na, ito para sa flat, ito para sa bilog, ito para sa square, sa triangle. Ayan, so nandyan lahat sila. Ganito pa. Tingin. Sino sa inyo nito nag-iipon para sa kanyang medical? Sino sa inyo nag-iipon para sa kanyang pag-retire?
Wala. Maglagay ka na naman. Ito para sa medical. Ito para sa pag-retire. Oh. Kaya meron ka palaging 20 sa pag-retire every day. Ito para sa medical ko. 20 pesos, 10. Oh. Para pagka may sakit ka, di mati may iwasan yan. Kasi masyado nagkatrabaho kayo. Lumalanghap ka ng alikabok. So ano mangyayari? Pag nagkasakit ka, ay magpapacheck up ako. Punta mo na ngayon yung ano mo. Dami. Nagawa? Amen. Andyan ba kayo? Amen. O, pagkatapos mag-retire ka, nagtrabaho ka, nagkakubak-kubak ka na sa trabaho mo. Pagkatapos wala ka ng trabaho, na mangyayari? Anong meron ka? Wala nga eh. Anong mangyayari? Scoliosis na lang po. Di ba masarap pag ikaw nagtrabaho, ano mangyayari? Mayroon kang nakatabi para sa retirement mo? Okay, Mercy. Meme, pack up your clothes, we'll go to Boracay. Bakit? Pahaba itong ating. Nagawa? Karapatan natin mag-enjoy ng buhay natin. Kasi ito ay binigay sa atin ng Panginoon para ma-enjoy natin. Amen. Pero pag hindi tayo gumamit ng utak at hindi tayo mag-sharpen ng ating wisdom, ano mangyayari? Tayo na rin ang ipapahirap sa buhay natin. It's true. Ulitin ko, lahat kayo binigyan ng Diyos ng trabaho at kung magkano man yung sinesweldo, sapat yan para ma-enjoy niyo ang buhay mo. Amen. Pastor, hindi kulang eh. Hindi, sapat yan. Gamitan mo lang ng wisdom. Asahin mo ang wisdom mo. Para matalas na matalas ang wisdom mo. Alam mo ang gagawin mo. Bumili na kayo dyan sa may pure gold. Mayroon dyan, tagdalawa, 65 lang, dalawa yan. Alam na alam kong presyo niyan. Dalawa. Okay? Medical. Retirement. O yung retirement, huwag mong galawin talaga yan. Baka di na matanggap, Pastor. Ha? Baka di na matanggap yung 5 pesos. Tanggap pa yan. Retire mo. Hindi, pwede nang palitan yung mga luma sa bangko eh. Okay, so kapit mo lahat yan, wala kang lusot sa akin. Okay, so dyan, lagi mo Kasi lang. luma na eh. So pagka, at the end of the year, at the end of your retirement, sa retirement, 65. O ilang taon ka na ngayon? 47. O, so you still have 25 years, 15 years to go. Tama ba? 65, Puno na yan. 19, 18 years. O 18 years ka pa pwede magano. Mantakin mo sa loob ng 18 years makapag-ipon ka, hindi napakalaki na nun, Amen. Yes. 20-20 a day. JR, ikaw napakabata pa, magsimula ka na ngayon. Oliver, magsimula. Johnny, magsimula. Neris, magsimula ka. Amen. Tama ba? Amen. Amen. Oliver, magsimula ka na. Malapit ka na. Nagkakanuhan tayo? Amen. Wala, asa lang sa may SS naman ako, may pension naman ako, asip naman laki. Bago mo ako, katakot-takot ang pila. Hindi ba yung hinihintay mo na lang yung SS mo dalating at meron ka namang kinukuha itong retirement mo sarili? You reward yourself. Amen. Sharpen your wisdom. Amen. Kailan mag-iipon? Ngayon. Punta na doon. Bili na. 65 lang. Ganyan kakapa. Ganyan kalaki. Eh kasi yung nag-iisip, talaga pag wala talaga mag-open siya ng ganyan, talaga ngayon lang, di bali, sa langit, doon naman. Ay, naku, bahala ka sa buhay mo. Napakarami, gumagaan ang buhay pag mayroong kang wisdom na ginagawa. Amen. Gets? So, yung inipon nyo, iba pa yan. Merong retirement, mayroong ano, ilan taon ko ngayon? 24. Wow, 24. So, 65 pa ito. So, mayroon pang 41 years. 51,000. Ay, kaya man niresto. Pag-retire, doon niya niresto. Sa tapiso lang. Doon niya na. Bakit? 41 years? 41,000. Sa tagpipiso? Ilan? Sa isang taon eh. Oo. Yan yun, 360. 365. 41. Times 41, napakalaki. Piso lang yon. Eh, kung nag-target si niresto talaga ng ano, 100 a day or 50 pesos a day, ang laki nun. Doon niya niresto na pag-retire. 410. Nagets? Yes. Ito ha, tingin sa akin. 10 pesos. Just 10 pesos a day. After 30 years, meron kang 489,000. Amen. Amen. 110. So hindi yung pag-retire mo, walang-wala. Membro ka pa rin ng www.com. Walang-wala. Dapat pag-retire mo, Yahoo! Yahoo!
Amen. Okay? Gawan niyo ng paraan nito mga kapatid. Kailan? Ngayon. Amen. Pastor, nagsisimula na rin ako. Amen. Yung ibibili ko na lang ng saging talagang pinigilan ko na. Lagay mo lang. At least meron. Huwag kayong pumayag sa isang araw, wala kayong may saksak doon sa inyong alkansya. Yes. Target nyo yan. Amen. Amen. Ang sabi ko, target yan. Amen. Ang ganda nito pagdating, okay, magbukas na tayo sa 2016. Ito na. Dala-dala mo na yung ano mo. Bago mo buksan, pa-bless mo muna. Amen. Lord, binibless namin ito, mga ipon, itong wisdom na binigay mo sa amin, pinatalos namin, at ito na. At di bahala na kayo sa susunod. Kaya pag sinasabi natin, magbubura kayo lahat ng AFC, hindi problema. Wow. Amen. Magbura kayo tayo, ba't karapatan natin magawak-hawak ng sun? Amen. So makakapunta lang doon, yung mga nag-iipon. Amen. Yung mga nag-iipon, andun sa burak. Meron din burak dyan sa baba. Nag-gets natin? Amen. Hindi natin problema. Ipapaliwanag ko sa inyo, hindi problema ang buhay. Gamitan mo lang na. Wisdom. Okay? Ba't ba tayo nagpunta ko? Kung ano man. Okay, kung ano man yun, yun na yun. So, be a servant with a cutting edge. In everything. Pag binigyan kayo ng Lord ng pagkakataon makapag-minister, be a servant with a cutting edge. Amen. Dapat ang message mo talagang sumusugat sa puso ng mga tao para sila ay magkilala, tumigil at hahanapin ang Diyos. Okay? So tayo pong lahat ay